Good day, good morning, good afternoon, and good evening. Ito naman po ay isang makabuluhan na video para sa ating lahat. Isa pong magandang pagbati para sa ating mga magulang, mga kaguruan, at ganoon sa ating mga minamahal na mga mag-aaral. So, ang video na ito ay part 2 ng ating previous episode regarding expanded core curriculum. So, as a recap, ang expanded core curriculum ay isang essential o importante na curriculum ng isang learners with visual impairment para matugunan yung mga pangangailangan niya sa general curriculum. At yung mga skills na yun na kailangan niyang matutunan bago, habang, at kahit tapos na yung tinatawag natin na general curriculum or yung mga academic subjects sa general curriculum na natututunan niya through the help of his or her receiving teachers. So, ang expanded core curriculum naman ay sa tulong ng team, ng parents, ng SPED teachers, even ng different stakeholders or NGO or non-government organizations and educational stakeholders, sila yung talagang nag-handle ng ating expanded core curriculum. Okay? Today, ang ating namang i-video o bibigyan naman natin ng focus o ating tatalakayin ay yung mga instructional strategies ng isang teacher at kahit ikaw na parent na dapat mo ring matutunan sa ating video. Okay? So, shall we start? Let's start. So, this is our lesson for today, instructional strategies for our learners with visual impairment. So, we have the first one, modeling. So, ito, yung meron tayong, sa tinatawag ng modeling, meron tayong hand over, hand under. So, kung iisipin natin paano po ito, sa konteksto kung paano ko po ipapaliwanag, kung kayo po ay nagde-demonstrate ng bagay o halimbawa naman ay nagpapakita ng kilos na kailangang maintindihan o malaman o dapat magawa ng isang bata, pinapakapapo natin, pinapahawak natin yung ating kamay. Halimbawa, ang paggawa ng shoelacing o yung buttoning o yung let's say pag sa sign language. So, para matutunan po yun ng bata, tayo sa konteksto po ng nakakakita na bata, tinitignan niya po, di ba? Pero sa blind, ang nagsisilbi po ng mata nila sa inyong tinuturo ay yung kanyang kamay. So, ipapahawak po ninyo sa bata ang inyong kamay kung paano niyo ginagawa ang shoelace. Habang nag-shoelacing kayo, habang nagbo-bottoning, or kahit yung pagtatahi. Yan yung tinatawag natin na hand over, hand under. So, depende kung sino ang mas komportable sa hand over or hand under. So, at depende rin po yan sa activity. Okay? So, halimbawa, yung shoelacing, dahil gagawin mo muna, hand over. Ibig sabihin, yung kamay niya, habang ginagawa mo yung activity, ay hinahawakan niya yung kamay mo. Nasa ibabaw ng kamay mo, yung kamay niya. Para na-visualize niya, na-figure out niya kung ano yung ginagawa. Okay po. Ayun yung tinatawag natin na hand over, hand under. And another one is speaking clearly, slowly and clearly. Diba? So, importante yon at be specific sa instruction na ginagawa natin o na sinasabi natin.
para hindi sila nalilito. Kaya nga importante rin sa kanila yung matutunan, kaya nga sa mga parent, importante rin yung matutunan natin yung kanan, kaliwa, on their part. So, ibig sabihin, pag sila yung kumilos, pag sila yung gumawa, dapat yung direction na kung ano yung mayroon, kung saan sila, yun yung sasabihin mo. Kung kakanan siya, kung ikaw ay nakaharap sa kanya, ang kaliwa mo ay ang kanan niya, at ang kanan mo ay kaliwa mo. So, dapat may intindihan natin yun. Para maging specific tayo doon sa instruction or doon sa direction na ibibigay natin. Okay po? Ayan. Next is yung tinatawag natin na contextualization. Okay? Okay, familiarize unknown context through direct familiarize concept or context through direct experience. So, kapag nagtuturo tayo sa ating mga learner or sa ating mga anak para bigyan natin siya ng familiarization na maituro natin sa kanya, pwede nating ipa-experience. Halimbawa, yung pagtatanim. Diba? O, let's say, sige, sa shoelacing. Let's say, i-demonstrate mo na sa kanya kung paano gusto mo na malaman kung familiarize na siya or alam niya na. So, pwede mo siya ngayong turuan o pwede mo ngayong ipagawa sa kanya. From that experience, unti-unti niyang na-familiarize yung instruction, yung method na kailangan niyang matutunan. Okay? Ayan po. So, katulad din ng botany. So, aside from dun sa strategy natin kanina na hand over, hand under, after mo ma-demonstrate for him or for her to familiarize that particular skills or to familiarize that particular skills or skill, he or she should have that kind of direct experience. Ibig sabihin, dapat na nararanasan niya kung paano gawin yung activity na yun. And little by little, naaalala niya at naiintindihan niya o na-visualize niya yung ginagawa niyang activity. Okay. So, yan. Lagi kong nakailang sabi na ako ng demonstration. So, importante na dinedemo o pinapakita natin sa bata, pinapa-experience natin. At, yan, demonstration sa tulong ng hand over, hand under. Okay. Media, manipulatives, and repetition. So, kasama na yan po doon sa mga diniscuss natin. Dapat manipulative, ibig sabihin na i-experience, nararanasan niya, nagagawa niya activity, na-accomplish niya, at paulit-ulit niya nagagawa at the same time. Pagdating doon sa repetition, ibig sabihin nun, nandoon na yung stage of mastery, hanggang sa ma-meet niya na yung mastery ng skill or skills na kailangan mong ituro. Okay, next. Schema building. Okay. Paano po ito, ma'am? Paano po ito, schema building? Okay. Helping students see the relationship between various concepts. For example, compare and contrast. Diba? Jigsaw learning, peer teaching, and different projects. So, sa konteksto naman natin na tayo ay nasa bahay, ito dito tayo sa compare and contrast. Ito yung suggested compare and contrast. So, halimbawa,
ang iyong lesson ay tungkol sa, let's say, tungkol sa, ang alimbawang iyong lesson ay tungkol sa pag-aalaga ng sarili. Diba? So as you discussed kung ano yung nasa module, dapat dinidiscuss mo rin kung ano yung na-experience niya. And kino-compare and contrast mo yon. So, halimbawa, tama ba na ang pagtututbrush araw-araw? Tama ba ang pagtututbrush 3 beses sa isang araw? So, sabihin mo, ikaw ba, ginagawa mo yon? Nagtututbrush ka ba araw o 3 beses sa isang araw? Compare and contrast. So from that module, from that written module to his or her experience, nako-compare and contrast niya. So even yung mga experiences, for example, ay ang ating let's say ang ating different weather, diba? Yung rainy, sunny, stormy, and windy. For him or for her to visualize the concept, i-compare and contrast mo yung experience niya. Okay po? From the written module to what the learner has or have experiences. Okay? Yan. Okay, next is bridging. Bridging. Okay. Establishing link between the learner prior knowledge. So, ganun din po kung ano yung mga experience, ano yan importante na, for example, naibigay mo yung lesson when ang lesson ninyo ay tungkol sa circle. Okay? So, i-describe mo sa kanya kung ano yung circle. So, from that circle, magbibigay ka ngayon ng mga examples na nakikita sa bahay. Nakikita sa bahay, nahawakan niya, nagagamit niya. Ayan, so, pagdating po doon, na-visualize niya na, yun pala yung circle. Ito pala yung shape na circle. So, from that written module, through his or her experiences and those tangible things or those real objects na visualize niya yung tinuturo mo na kung ano yung tinatawag na circle. Ayan. So, yung importante po itong mga magulang, ating mga minamahal na magulang, yung establishing link between the learner's prior knowledge. So, mayroon na siyang prior knowledge doon sa idea na tinuturo mo. Para lang mapalawak, magkakaroon ka ngayon ng ipapaalala mo sa kanya na alam mo ba yung bola na ginagamit mo pag naglalaro ka? Yes po, mami. Sagot niya, di ba? Siyempre, yun ay, siyempre, naituturo mo na rin yun. Kung siya ay mas bata pa o yung mga 2 to 3 years old, di ba? Bilog. Yun ang tinatawag niya, bilog. So, alam mo ba yung ginagamit mo na pinggan? Ayan. Di ba? Kasi hugis din siya ng bola. Bilog din. Opo, mami. Di ba? Yan. Nagmonolog na si teacher. So, yun. From that strategy, na unti-unti niya nang na-familiarize at the same time, mas lumalawak na rin yung kanyang kaalaman. Okay po? So, ayun. Yan po yung 4 na concepts na
alam ko na naituturo na natin o nagagawa natin. Pero at least ngayon, mas lumalawak o mas alam na natin kung ano yung, kung natama pala yung ginagawa ni mami, ni daddy sa pagtuturo, o di naman kaya ni kuya or ni ate sa pagtuturo ng kanilang mga kapatid na may kapansanan sa paningin o ating mga learners with visual impairment. So, ayan po. Isa pong makabuluhan. Sana po ay lahat po ay sana po ay natuto po kayo sa video na ito at marami rin po kayong napulot at pwede po ninyong i-share or i-comment ang inyong mga natutunan at the same time kung ano pa yung mga suggestions ninyo sa mga future vlog natin or future videos na ang advocacy ko po ay talagang kayo po ng mga parents ay nasusubaybayan din po na kung paano ninyo matututukan ang inyong mga anak sa loob ng inyong mga tahanan. So, ayan po. Sana po ay patuloy po kayong manood at patuloy po ninyong panoorin ang ating at panoorin din po ninyo ang ating mga future videos. And pwede rin po ninyong i-like, i-share, at i-subscribe na rin po para at least tuloy-tuloy po yung advocacy natin. Kaya mga parents, mga teachers, at sa ating mga minamahal na mga mag-aaral, happy learning!